All clear. Kita tayo bukas. Sige, huwag kang magdadala ng kadate dyan. 10-4. Loko. Di ako nagdadala ng babae dito, no? Naninigurado lang. Kita tayo bukas. Over and out. Loko nga, Aris yun. Nagsolo na nga ako sa duty ngayon. Pagtimpla na nga ng kape. Alpha, this is Bravo. Come in. Alpha, this is Bravo. Come in. Bravo, this is Alpha. Anong problema? Namiss mo agad ako? Hehehe. Sira, may narinig ako nabasag sa loob ng mansyon. Check ko. Ganun ba? Sige, 10-0. Pupunta ako. 10-9, hindi ko naintindihan. Ang sabi ko, 10-0. Use caution. Ingat ka. 10-4, kita tayo kapag nandito ka na. Over and out. Sino na dyan? Bawal ka dito. Lumabas ka na mahina para hindi ako mapilitan na gamitan ka ng dahas. Ay! Ano naman to? Alpha, this is Bravo. Come in. Bravo, this is Alpha. Anong problema? Cody, kailangan ko na kasama dito. May kung ano hayop mo. Kung ano nilalang na nandito. Anong nilalang? Hindi ko alam. Basta mukhang kambing na walang sungay. Tapos nakatunga ang ulo sa pagitan ng mga binti. Purong ko maglakad. May kasama. Cody! Cody! Magandang gabi, Madam Venus at sa grupo ng Aswang Diaries. O kung anong oras niyo man natanggap ang sulat na ito. Kung natanggap niyo man ito. Ang akin na po ang mahilig makinig sa inyo. Aaminin ko, tinutuya ko ang mga istorya ninyo. Iniisip ko na mga kabataan lang kayo na walang magawa sa buhay, na gumagawa ng mga kwentong katatakutan at wala talagang sumusulat sa inyo. Pero ilang buwan na ang nakakalipas. Sa isang malaking mall sa may Ortigas, sa food court na punuan at halos nagkadikit na ang mga kumakain, ay nagkataong may narinig kami na nag-uusap. Tinatawag ng isang individual ang isang babae na Madam Venus. Kasama ko noon ang apo ko na sobrang hanga sa channel niyo. Agad na namilog ang mga mata niya. Sinabi niya na si Madam Venus ang sinusulatan sa Aswang Diaries. Kasamaang ugali man ay nakinig kami ng kaunti sa kanilang usapan. Napag-alaman namin na nagbabahagi ang naturang individual ng kanyang totoong karanasan tungkol sa aswang. Nang magbigay ng kanyang email address si Madam Venus, ay palihim iyong isinulat ng apo ko. Matapos noon, umalis na kami upang tigilan ang pakikinig sa isang usapan na hindi kami kasali. Nang makauwi kami ng aking apo, kinulit niya ako na ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan noong nagsisilbi pa ako bilang panggabing bantay sa isang mansyon na walang nakatira. Dahil wala akong alam masyado sa makabagong teknolohiya, kinatulong ko siya upang maisulat at maipasa ito sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Benji. Ang aking karanasan ay nangyari taong 1978 nung ako ay 30 anyos. Yun nga. Anong nangyari doon? Sinibak ka? Hindi ako tinanggal. Hindi na siya nakapagtrabaho. Sobrang lungkot kasi niya eh. Kabilang sa mga dinampot na rallyista yung anak niya na lalaki. 5 buwan na nilang hindi nakikita. Nakaw. Bakit naman kasi nagrarally pa? Alam namang mahigpit ang sitwasyon ngayon. Kawawa nga eh. Nakailang rito of habeas corpus na pero hindi na talaga nailabas para makita kung patay o buhay yung anak nila. 1975, kalagitnaan ng martial law. Nabawasan ng krimen, medyo gumanda ang lagay ng ekonomiya at tumaas din naman ang halaga ng piso. Pero hindi ang pamamaraan ng buhay ng ilan.
Isa ako sa naapektuhan. Nawalan ako ng trabaho dahil hindi kinaya ng amo ko ang pagkawala ng kanyang anak na lalaki. Naghahanap ako ng panibagong mapapasukan nang mahanap ako ng aking elementary batchmate na si Aris. Yun, sakto naman pala eh. Naghahanap ang amo namin ng bagong dagdag panggabing bantay. Ano, kaya mo ba? Panggabing bantay? Saan? May pag-aari kasi ang amo namin na mansyon sa isang baryo na malapit dito. Hindi nila inuuyan pero may mga gamit pa. Abandonado na pala eh. Pwede mong sabihin na ganun pero mamahalin na talagang materyales fuertes ang laman. Kaya hindi din masasabi na abandonado. Tapos may mga dumadating tuwing Sabado at Linggo para maglinis at magtabas. Ibang klase talaga kapag mayaman, no? Wapakels na tayo sa ganoon. Ang mahalaga, sureball na trabaho ito. Mataas na sweldo pa. At may pambayad. Libre pa ang lahat ng pagkain natin. Pati kape at merienda. Pwede ka din na dun sa loob ng mansyon matulog. Libre din ang makiluto at makiligo. Ano? Call ka? Anong catch? Catch? Wala. Hindi mo ko hanapin para lang alukin ng trabaho kung walang catch yan. Bakit mo naman naisip na may catch? Masyado maganda ang alok mo. Mataas na sweldo, libreng pagkain, libre na gamitin natin yung bahay bilang liguan, tulugan at lutuan. Sabi mo may libreng pakape at merienda. Sus, may catch yan. Hindi ako naniniwala sa purong kabutihan ng tao. Lahat ng tao nagiging mabuti depende sa pakinabang mo. Pwede siguro yon sa kapamilya mo. Pero minsan kahit kapamilya, hindi ka din makikitaan ng mabuti kung wala kang silbi. At tama nga ako. Umamin si Aris. Matapang ka ba? Anong tanong naman yan? Ang totoo niyan, madami nang namasukan doon bilang panggabing bantay. Pero hindi man lang tumagal kahit isang buwan. Bakit daw? Hindi ko din maintindihan eh. Ako ang kasama sa panggabi na bantay pero wala naman akong naranasan tulad ng sinabi nila. Tulad ng? Nanlalamig daw sila. Para daw may nakatingin palagi. Minsan daw parang may sumusunod sa kanila kahit wala. Multo? Ayan, mga ganyan. Naniniwala ka ba sa ganun? May dagdag sweldo ba kapag naniwala ako sa multo? O kaya kapag sinabi ko na may nararamdaman din ako? Loko ka. O ano, call ka ba? Sige, kailan ba ako magsisimula? Matapos ang 3 araw, pumunta na ako sa lugar ng aking pinagtatrabahuhan. Malago ang mga halaman doon. May ilang puno, pero bakas ang kaayusan. Masasabi mo na may hardinero na nag-aalaga sa mga halaman. Inabutan ko doon ang tatay ni Aris na si Tatay Lando. Siya ang nagsisilbi bilang pang-umagang bantay. Inilibot muna niya ako sa kabuuan ng lugar. Dahil sa dami ng halaman, malamig ang simoy ng hangin kahit taginit. Animoy na sa ibang dimensyon ka sa ganda ng lugar. Siguro isa yon sa dahilan kung bakit nagiging wild ang imahinasyon ng mga panggabing bantay. Iba kasi ang dating ng mga halamang malago sa dilim. Matapos akong ilibot, ay itinuro naman sa akin ang mga dapat kong gawin bilang panggabing bantay. Pagdating ng 6:00 ng hapon, ay dumating si Aris. Ano, kumusta ang briefing ni tatay sa'yo? Okay naman, medyo nasurpresa lang ako. Marami siyang alam sa pagiging secure, Pati mga 10 codes sa two-way radio, alam. Nag-secure kasi si tatay nung makauwi dito sa Pinas mula sa pagiging seaman. Kaya pala. O ano, ready ka na ba? Bawal dagain ng dibdib ha. Wala akong kasama. Kapag lumampas ako ng 1 buwan, sagot mo 1 case ng grande, ha? Kahit 3 mo pa. Nang gabi niyon, kagaya ng inaasahan ko, may isang multo walang nagparamdam o nagpakita sa akin. May ilang pagkakataon na may dumaan na paniki, pero normal lang naman yun sa baryo.
Natawa na lang ako sa mga nakaraang bantay na nagpaalam. Minsan talaga kapag hinahayaan mong imahinasyon mo ang mangibabaw, kakainin ka ng takot. Kahit ang simpleng kaluskos ay magiging dahilan ng gulat. Natapos ang unang gabi ko na mapayapa. O ano, kumusta? Makikita pa ba ulit kita mamaya? Oo, at sa mga susunod pa mga araw, linggo at mga buwan. Wala kang nakita o naramdaman man lang? Hindi mo naranasan yung kilabot na may sumusunod na di mo nakikita? O kaya mga naggagalawang mga anino sa sulok ng mata mo? Wala. Hinihintay ko nga na magkaroon kagabi pero wala naman eh. Hindi ako naniniwala sa multo at aswang. Kahit pa sa ibang kwentong katatakutan. Kung sakali man na totoo ang mga yun, mas matatakot ako sa taong buhay kaysa sa multo. Ang multo wala ng pisikal na katawan. Hindi ka masasaktan. Pero ang tao, kayang makapanakit. Pero hindi ko akalain na darating ang araw na makakaranas ako ng takot at kilabot na magpapatayo ng balahibo ko. Nagsimula ang lahat ng yun nang dumating ang isang bagong saltang yaya doon sa baryo. Nakakatuwa naman, may bagong kaibigan si tatay tapos nalilibang pa siya dun sa sanggol. Yung inabutan ko, nakausap ng airpods mo? Oo yun, kaiba din ang ganda nung si Samantha. Pisay pa, parang hindi katulong tuloy. Alam mo, basta babae na maganda talaga eh, no? Maagaw talaga ang pansin mo. Aaminin ko maganda siya pero parang may kakaiba sa kanya, di ba? Hindi daw yun nakikipag-usap sa ibang katulong. Eh, mas nawiwirdoan ako doon sa sanggol na dala nun. Hindi marinig na umiyak man lang. Ibalik natin ang kaunti. Nang makalimang araw ako bilang panggabing bantay, isang bagong saltang babae ang dumating. Nagkataon noon na nandun kami ni Aris at kausap si Tatay Lando. Nagkakatuwaan kami dahil may mga bagong pasok na dagdag na tagabantay. Pinagpupustahan namin kung gaano ang itatagal nila nang biglang may kumatok sa gate. Ano yan? Mawalang galang na ho. Dito ho ba yung tahanan ng mga brilyante? Ano daw yun? Eh, bahay daw ng mga brilyante. Diyan miss, sa katapat namin na mansyon. Ay, ganun ho ba? Salamat ho. Pasensya na sa abala. Uy, tara na. Natutulala ka na naman kasi maganda, no? Ha? Hindi yung babae. Oo, ano? Sanggol yung dala-dala niya, di ba? Oo, bakit? Eh, medyo na-weirdoan lang ako. Hindi man lang gumawa ng kahit kaunting ingay yung sanggol kahit na nakarinig na ng boses ng ibang tao. Totoo, mas naagaw ng sanggol na dala ng babae ang atensyon ko. Paano ba namang hindi? Ang lalakas ng mga boses namin, pero na hindi nagulat yung sanggol na dala niya. Sabihin mo nang weirdo ako, pero hindi normal sa sanggol ang manahimik ng ganoon. Hindi ko naman yon masyadong iniisip, pero ilang araw pa at muling nakita ko yung babae. Naging pang umaga kami ni Aris noon. Kasama namin si Tatay Lando na nagbabantay sa umaga. Kaninong sanggol yung kalaro ni Tatay Lando? Kay Samantha. Samantha? Yung tisay na kasambahay ng mga brilyante. Yaya siya nung apo nung matanda. Yaya. Bali apo ng mga brilyante yung sanggol? Hindi, bitbit niya yan nung dumating siya dito. Anak niya? Hindi ko alam. Wala naman siyang sinabing ganun kay tatay. Siguro, baka, dala-dala eh. Ewan ko ba, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa sanggol na yun. Nakasalubong ko ng tingin yung sanggol habang kalaro ni Tatay Lando. Pinanlamigan ako. Pakiramdam ko, inuuri ako.
tipong tagos hanggang kaluluwa ko ang titig ng sanggol sa akin. Kung may pagtutularan ako, siguro parang titig ng leon sa hayop na gusto niyang kainin. Yun ang siyang dahilan kung bakit naisingit ko yun sa usapan namin ni Aris. Hindi ba parang masyado mo yatang napapansin yung sanggol? Iba ang pakiramdam ko sa sanggol na yun eh. Para mga ngain. Ibang klase yan ah. Totoo. Subukan mo minsan natitigan. Ewan ko sa'yo, lahat ng baby cute. Period. Cute na akong cute, pero ilang araw matapos ang usapan namin ngayon, muli kaming napalipat sa panggabing pagbabantay. Nagpaalam na ang dalawang bantay na panggabi. Hindi kinaya ang kakaibang pakiramdam sa paligid kapag dumilim na. Natatawa kami ni Ari sa nangyari. Balik panggabi kaming dalawa. Ngunit sino bang mag-aakala na mag-iisa pala ako? Sorry talaga. Biglang sumama pakiramdam ni tatay eh. Alam mo naman, dalawa lang kami sa bahay. Okay lang. Sabihin mo kay Tatay Lando pagaling siya ha. Huwag ka di masyado mag-alala sa akin. Matutuloy ang panlilibre mo ng 3 kahan ng grande sa akin. Lilimahin ko pa. O siya, lumarga ka na. Bibili ka pa yata ng mga kakainin ni Tatay Lando eh. Pati mga gamot niya. Sabihin mo sa susunod, baka nauusog si Tatay Lando ng sanggol. Naisip mo na naman yung sanggol ni Samantha. Yung frequency ng radio na ayos ko na. Report ka lang ha. O kaya kung kailangan mo ng kakwentuhan. Okay, sige. Nang gabi ngayon, nakaramdam ako na parang may nakasunod sa bawat galaw ko. Hindi basta nakasunod ng tingin. Parang gusto akong kainin. Tulad yun ang naramdaman ko nang makabanggaan ko ng tingin yung sanggol. Dahil wala naman akong nakita na kakaiba at hindi naman ako naniniwala sa mga kababalaghan, una lang bahala ko ang pakiramdam na iyon. Natapos ko ang aking duty ng maayos. Kinabukasan, dumating ang kasama ni Tatay Lando sa pang-umagang duty. Ipinaalam ko na wala muna si Tatay Lando kasi may sakit. Pagkatapos noon ay nagpaalam na din ako. Pagdating ng hapon, nagkita kami ni Aris. Naikwento ko sa kanya ang aking karanasan. Kumusta na si Tatay Lando? Ayun, parang nagdailan lang, baka kulang lang sa pahinga. Pagdating ng umaga, masigla na. Kaya naiwan ko na. Kaya na daw niya eh. Siya nga pala, kagabi nung nag-iisa ako, nakaranas ako ng pakiramdam na weirdo. Totoo? May naramdaman ka? Hindi multo, parang presensya. Yung may nakasunod na tingin, ganun. Baka naman mga stalker mo na mga katulong mula sa ibang bahay. Ako? May stalker? Aba, sobrang popular ka kaya sa mga chikas. Puro tanong sa akin tungkol sa iyo, no? Kulang na lang eh, pasagutan ng buong slambuk. Puro kalokohan. Ingat ka. Baka mamaya may dumukot na lang sa'yo. Di nagtagal at nakaisang buwan na ako sa trabaho. Katulad ng nakagawian, panggabi ang aming shift ni Aris. Habang nasa gurad post siya sa may gate, ako ang nagro-ronda sa kabuuan ng mansyon at sa paligid noon. Ang sunod na oras ng pagro-ronda namin ay si Aris. At ako naman ang may iwan sa may gate. Ang ronda ko sa loob ng mansyon ng gabi ngayon, ang unang danas ko ng kakaiba sa loob ng ari-arian na iyon. Alpha, this is Bravo, come in. Bravo, this is Alpha. Anong status dyan? All clear. Oh, teka. Ano yun? Bakit? Anong meron? Parang may tao dito eh. Check ko lang ah, over and out. Wala naman akong makita. Pero alam mo yun, yung parang meron ng kung ano, pero wala naman. Parang
mainit ang likuran mo. Tulad ng kapag medyo napalapit ka sa kalan de baga. Pero ramdam mo ang inig sa katawan mo. Parang may dumadaan na malamig na tubig sa iyong mga ugat. Kumabog ang aking dibdib. Madilim ang mansyon at tanging ang ilaw mula sa aking flashlight na dala ang nagsilbi kong tanglaw. Ang tunog ng tuktok ng aking balat na sapatos na panggwardya ang tanging maririnig at ang aking tensyonadong paghinga. Walang ano-ano eh. Nakarinig ako ng ibang tunog ng mga yabag sa sahig. Lumingon ako, pero wala akong narinig. Uy! Ah! Nga ka din! Ha? Nanggugulat ka? Ako nagulat sa'yo. Ba't ka ba nandito? Wala na bantay yung harapan, oh? Chinek lang kita. Nakailang tawag na ako sa'yo sa radyo, hindi ka sumasagot. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pakiramdam mo kasi may tao dito eh. Mabuti pa sindihan natin ang mga ilaw. Nakakaparaning talaga ang dilim eh. Lalo na sa ganitong kalaking na lugar. Parang guni-guni lang ang lahat ng bumaha ang liwanag. Sinabi ko sa aking sarili na tinotopak lang ako. Baka nasobrahan lang ako sa kape. Pero sa pangalawang pagkakataon na nag-isa ako, hindi na lang basta pakiramdam ang nangyari. Totoong nakakita ako ng nilalang. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Sa sobrang takot ay nawalan ako ng malay. Doon ko naunawaan kung anong pakiramdam ng mga bida sa comics na horror. Totoo pala na kapag sumobra ang takot mo, nauubusan ka ng hangin sa katawan. Yun ang dinanas ko ng gabing nakita ko. Ang aswang na kung tawagin ay Sigbin. At isang nilalang pa na hindi ko agad nalaman ang tawag. Nasaan ako? Nandito ka sa loob ng mansyon. Nasa salas tayo. Grabe, pinag-alala mo kami ni tatay. Ibang nilalang. Anong nilalang? Kanina ka pa sa radyo. Nang hingi ka pa nga ng backup, sabi mo may kasama yung nakita mo. Ano ba yung nakita mo? Nakita ko sa may ilalim ng hagdan yung mukhang kambing. Pero walang sungay na nilalang. Nakatago sa mga paa niya yung ulo niya tapos paurong ko maglakad eh. Abay, kung paniniwalaan ko yan base sa pagkakalarawan mo, ikaw ay nakakita ng Sigbin. Sino po kayo? Siya si Ate Mela. Sila ng asawa niya na si Kuya Ruel. Kung nabanggit ko sa'yo nung parating ngayong gabi, dinatnan ka namin dito sa loob na nakahandusay at walang malay. Pasensya na po kayo sa akin ha. Wala yon, o kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman po. Ano po yung Sigbin? Uri yun ang aswang. Aswang? Madalas mga bata ang kinukuha noon. May ilang paniniwala na kapag nahagip ng Sigbin ang anino ng bata, ay sinisip-sip nito ang dugo noon. Ang alam ko po, ginagawa din daw palamuti ng mga Sigbin ang puso ng bata na biktima nila. Oo, may mga paniniwala na ganoon sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang mga Sigbin din ay ginagawang alaga o kasakasama ng aswang na mas malakas sa kanila. Sigbin. Yun pala ang tawag sa nakita ko. Kung totoo man ang nakita ko, hindi pa din ako makapaniwala na nakaranas akong makakita ng aswang. Dahil kahit si Aris, sinabi na baka guni-guni ko lang ang lahat. Hindi ko na din mabahagi sa kanila ang nakita ko na kasama noong Sigbin. Lumipas na lang ang lahat. Naging normal na ulit ang araw-araw ko. Hanggang sa... Nandito ulit yung sanggol ng Samantha. Hiniram ni tatay, sakto naman na marami daw ginagawa si Samantha kaya yan. At pinahiram. Alam mo, napapansin ko lang, Ano? tuwing lalaroin ni Tatay Lando yung sanggol, nagkakasakit ang airpods mo. Ha? Kapag nakadikit ng tatay mo yung sanggol na yan, asahan mo pagkahiwalay nila, plastado na naman ang tatay mo. Hindi makabangon dahil masama ang pakiramdam. Hindi naman siguro.
ng titingin kung sino kumakatok. Oh, ikaw pala. Oo. Ano kasi, kukunin ko na sana si Nico. Pasok ka. Ay sila Tatay Lando sa garahe. Hindi na. Sabi na lang kay Tatay Lando na kinukuha ko na si Nico. Sabi na nandito pala si Samantha. Kinukuha mo na ba si Nico? Oh, eto na siya. Salamat ho. Aalis na ho kami. Hindi ko maintindihan yung si Samantha. Lapat naman yun kay Aris at sa akin. Bakit parang iwas sa'yo? May naging alitan ba kayo nun? Hindi ko po alam eh. Hindi nga po kami nag-uusap ng isang yun eh. Totoo. Maliban sa ilang interaksyon namin sa gate, wala na akong matandaan na nakausap ko ang Samantha na yun. Kung bakit siya iwas sa akin, wala akong ideya sa punto na iyon. Basta ang alam ko lang, hindi mawala ang pakiramdam ko na may kakaiba doon sa sanggol na bitbit niya. Ang aking isipin, napalitan ng pag-aalala ng isang gabi, ay may napansin ako na kung ano na umaaligid sa bahay ng mga brilyante. Ano yun? Uy, anong tinitingnan mo dyan sa katapat na bahay? Shh! Tignan mo. May kung ano nasa ibabaw ng bubong ng mga brilyante. Nasaan ba? Ayan o. Titigan mo mabuti yung kanino. Ha? Ano yan? Walang buwan ng gabing iyon, ngunit malinaw ang kalangitan. Tanging mga bituin sa langit ang nagsisilbing tanglaw sa dilim. Isang malaking nilalang ang nakakubabaw sa bubungan ng katapat naming mansyon. Iyon din ang nakita ko na kasama noong sigbin. Nang gabi na nawalan ako ng malay. Matipuno iyon at may mahabang buhok. Nagningingas na pula ang mga mata. May mga sungay at naglalakihang pangil. Inaamoy-amoy ang yero. Parang aso na may sinusundang amoy. Pagkatapos ay umahangil iyon na parang galit. At bigla na lang tumalon sa may malapit na puno at tuluyang nawala. Pigilan niya. Dahan-dahan kaming bumalik ni Ari sa loob at isinara ng walang ingay ang gate. Tapos na ang aming shift nang banggitin ni Aris ang tungkol sa aming nakita. Sa tingin mo, ano yun? Alay ko. Hindi ko alam. Baka pareho tayong tinamaan ng mayamang imahinasyon. Oh, bakit parang irritable si Benji? Kagabi kasi, may nakita po kami na kung ano sa bubungan ng mga brilyante. Ano naman yun? Malaking nilalang po na matipuno. Tapos pulang-pula na para bang nagbabaga ang mga mata. May mga sungay po at mahaba at itim na itim ang buhok. Aba, inaaswang yata ang mga brilyante ah. Sabi niya, yan ang sasabihin niyo eh. Lahat na lang ba ng hindi normal aswang? Hindi ka ba naniniwala? Hanggat wala akong solidong patunay o kompletong detalye, mahirap maniwala. Sa paglalarawan ninyo, parang agaras ang nasa bubong. Agaras? Mga aswang na kumakain ng kapwa-aswang nila yun, di ba? Oo, at ng mga duwende, lambana at ilang maliliit na engkanto na bantay ng bahay. Kung agaras nga yun. Aba, ay di totoo ang sinasabi ng mga brilyante na may alaga raw silang duwende. Sumasakit lang ho ang ulo ko sa inyo eh. Usapang ibang nilalang na naman yan. Ate Mela, bakit ho ang dami niyong alam sa aswang? Dati ho ba kayong aswang? Aba, lukong bata ka, han eh. Anong dating aswang? Walang aswang nakabalik sa pagiging tao. O kaya ay naging tao. Kaya po kasi nang mamamatay aswang yung lolo ko. Kaya may naipasang kaalaman sa akin tungkol roon sa mga aswang ganoon. Aswang, maligno, engkanto. Wala akong alam sa ganoon. Maliban sa comics, ni hindi ko matandaan kung nabanggit ba sila sa Biblia. Basta ako sa Diyos lang. Kung ano man ang nakita ko sa ibabaw ng bubong ng gabi niyon, hindi ko alam. Pero gaano ko man ignorahin ang mga bagay-bagay,
Hindi din ako nakaiwas. Isang araw, habang nagpapahangin ako sa likod bahay noong mansyon, bago ang aming shift ni Aris, nagdesisyon ako na umidlip muna. Benji, Oh, Samantha, bakit? nagugutom kasi yung anak ko eh. Oh, sakto. Nagluto si Ate Mela ng pagkain. Pwede na ba yan ng solidong pagkain? Hindi normal na pagkain ang kailangan niya eh. Gatas. Teka, samahan kita. Mamili tayo sa bayan. Mali ka. Ikaw ang kailangan ng anak ko. Ha? Ang lamang loob mo. Pagkatapos noon, ay bigla nilang akong sinugod ng sanggol na may sungay sa gitna ng noo. Labas ang mga pangil na nagtatalasan at mga kukong itim na ubod ng haba. Kinagat ako sa bandang tiyan at pilit binubusbos ang aking sikmura. Sa takot ko ay naramdaman ko na nahulog ako sa duyan na sumisigaw at humihingi ng tulong. Benji! Gising! Binabangungot ka yata! Anak na Samantha! Nilalapa ako! Ano? Panaginip? Hindi, bangungot. Butit napansin kita nang mahulog ka dyan sa duyan. Salamat po, Kuya Ruel. Ano bang problema? Baka makatulong ako. Hindi ko nga din po alam eh. Wala na makita ako sa sanggol na yun. Kung ano na yung nararanasan ko. Hindi naman kaya nausog ka ng hindi mo namamalayan. Usog ho. Hindi lang mga bata ang nauusog. Minsan nakakausog din ng mga bata, akala mo ba? Natitigan ka ba ng sanggol? Opo, pero nakatitig din naman ako sa kanya eh. Kung ako sa'yo, babatiin ko ang sanggol na yon kapag may pagkakataon. Usog lang yan. Unang beses ko yung nalaman. Nakauusog din pala ang mga bata dahil nagmumukha na akong paraning. Binalak ko na mahagip ang mag-ina. Pero para naman akong pinaglalaroan ng panahon. Hindi ko sila inabutan. Nang abutan ko naman sila, isang nakakakilabot na pangyayari ang aking naranasan. Gabi na noon at pabalik na ako sa mansyon para sa aming duty ni Aris nang makita ko ang mag-ina. Samantha! Hello? Ginabi yata kayong dalawa. Buti may pindong sa ulo ang sanggol mo. Oo, medyo nalibang kasi kami sa paglilibot sa bayan eh. Tahimik siya, no? Kumpara sa ibang sanggol na alam ko. Hindi nakakatagal ng ganyan na tahimik ang mga baby. Oo, tahimik talaga itong si Nico. Naniniwala ka ba sa usog, Samantha? Oh, bakit? Nausog ka ba? O may usog ka ba? Hindi ko alam pero may nakapagsabi sa akin na pwede daw makausog yung mga bata. Naku, bakit? Nausog ka ba ni Nico? Sorry ah. Naniniwala ka di sa usog? May mga nakaranas na kasi ng usog ni Nico eh. Hindi naman niya sinasadya, kaya pasensya na. Hindi! Naku po! Ha? Bakit? Mapatingin ako sa kung saang nakatingin si Samantha. Nang hilakbot ako, ang nilalang na makita namin sa bubungan ng mga brilyante ay nasa dulo ng daan na aming lilikuan. Nakatingala ang ulo noon. Animoy may nilalanghap na kung ano sa paligid. Agad na naglabas ng tela na gawa sa buri si Samantha. Amoy halamang gamot at bawang ng tela. Ibinalot na iyon sa sanggol na dala niya. Naglabas pa siya ng isa at iniabot sa akin ang kabilang dulo noon habang hawak niya ang kabilang dulo. Ano to? Baho naman. Huwag ka maingay. Tiisin mo hanggang sa umulis lang ang bagay na yan. Ano ba kasi to? Proteksyon yan. Para hindi tayo maamoy at mahagip ng aswang. Agaras ba yan? Mayroon ka din sa aswang. Narinig ko lang sa usapan. Pero di ba, kapwa aswang lang yan ang kinakain ng mga yan. At saka ilang engkanto na maliit. Shh! O poderoso at Filio et Espiritu Santo, ayúdame.
Hindi ko naintindihan ang mga salitang binitawan ni Samantha. Basta tanda ko lang na may hinawakan siya na maliit na balutan at mahigpit iyon na hinawakan. Habang nagdadasal siya nang sa intindi ko ay mga Latin. Para kaming nagkaroon ng tagabulag at dumaan lang sa harapan namin ng aswang. Nang tuluyan na yung makalayo at mawala, ay inalis na din niya ang mga tela na gawa sa buri. Aksidente na naalis din ang takip sa noo ni Nico. Naku, nabukulan yata si Nico. Kaya may umbok na sa noo. Wala yan, pantal lang yan. Baka nakagat lang ng langgam na mula sa tela. Teka, naglating ka kanina. Makukulong ka ba? Ikaw? Sira ulo ka. Mikas na nga kita kanina, nagbibintang ka pa ng kung ano-ano. Eh ano yung dinasal mo ha? Mga mangkukulam lang yung gumagamit ng Latin. Latin yun, di ba? Ay, naku, dahil mong tanong, magpasalamat ka na lang na isinama kita sa proteksyon. Diyak ka na nga. Uy, di pa sinasagot ng tanong ko. Panatili mo na lang yung distansya mo sa amin, Nico, para hindi ka mapahamak. Ang pangyayaring yun, lalo lang nagdagdag ng mga tanong sa isipan ko. Sino ba talaga si Samantha? Mangkukulang ba siya? Ano ang nasa noo ni Nico? Hindi naman mukhang pantal. Sa tingin ko parang bukol o di kaya ay sungay na papatubo. Ilang araw ko yung inisip. Ang mga pakiramdam na may nagmamasid sa amin ay hindi din nawala. Lalo lang yung tumimbe. Maliban na lang kapag kabilugan na buwan. Uy, masama daw ang nasipol sa gabi. Ha? Bakit naman? Tumatawag daw ng masamang espiritu. O di kaya mga nilalang ng dilim. Talaga ba? Bakit ka ba kasi nasipol? Eh, wala. Masaya lang. Para kasing gaan sa pakiramdam eh. Nawala yung parang may nakamasid. Ibang klase ka din ano? Kung kailan bilog na bilog ang buwan, saka ka hindi natatakot. Hindi ko din alam. Pero nang bumilog ang buwan, nawala ang mabigat na pakiramdam ko. Para bang may kung anong dahilan na nagpawala ng pakiramdam ng kaba at takot. Tumaan ng ilang linggo at nagkaroon muli ng mga dagdag bantay. Nabigyan na din kami ni Aris ng day off. Sapat na ang rotation. Kaya naman, tinupad na ni Aris ang pangako niyang 5 case ng grande. Ayan, tumutupad ako sa pustahan natin. Oo na, napatunayan ko din naman natatagal ako. Kita mo, lampas 3 buwan na ako. Oo, at nabanggit na din naman ang lampas 3 buwan. Medyo lumaki na din si Nico. Yung sanggol na daladala ni Samantha? Natural, dapat na lumaki siya. Ganun naman talaga, di ba? May problema ka pa din ba kay Samantha at dun sa sanggol? Sa totoo lang, Aris, sinusubukan ko naman na huwag matakot. Wala namang dahilan para matakot sa kanila. Pero grabe yung mga dinanas ko mula nung ipakilala niyo sa akin yung dalawang yun. Tulad ng... Hindi na nawala yung pakiramdam na may kung anong presensya yung nakatingin kapag gabi. Ang pagtayo ng balahibo ko sa may batok, yung mga yabag na hindi ko naman makita kung saan ang galing. Madalas akong nananaginip ng masama. Sinabi ko din kay Aris ang napansin ko doon sa bata, na sa tingin ko ay hindi simpleng pantal lang ang nasa noo ni Nico. Nung minsan, nilalaro ni Tatay Lando ang sanggol. Hinipo ko ang pantal na yon ni Nico. Mas malaki na yon kaysa sa una kong nakita. Lalo na yung nagmukhang patubong sungay. Sungay? Oo, sungay. Di kaya aswang yung batang yun. Sinong aswang? Yung anak daw ni Samantha. Siya nga. Ha? Ate Bella, tunog excited? Tiyanak. Di sana kinain na nun si Tatay Lando. Laging kasama ng sanggol yung airpods ni Aris eh. Kung di man, dapat naubos na yung mga tao sa bayan ng mga brilyante. Sa bagay. Pero ha, alam niyo balita ko, may mga nawawala daw na mga katulong
raon sa ibang bahay. Ah, oo. Nabalitaan ko din yun. Kinakain kaya ng tiyanak? Lahat ba kayo? Iniisip niyo na aswang si Nico? Na kaming dalawa ni Nico ay mga aswang? Samantha, Nagpunta pa naman ako kasi balita ko. Masama ang pakiramdam ni Tatay Lando. Tapos ganyan pala yung iniisip niyo sa amin ni Nico? Mabuti na rin siguro, no? Nalaman ko na pinag-iisipan niyo pala kami ng masama. teka lang Samantha. At para sabihin ko sa inyo, yung mga katulong na nawawala, hindi ho totoong nawawala yun. Mga sumama sa mga boyfriend nila na nag-uwelga. Kung gusto niyo malaman kung nasan sila, itanong niyo sa mga presinto. Hala, nagalit na siya. Napagalitan din kami ni Tatay Lando. Sinabi niya sa amin ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam niya ay dahil nalilimutan niyang inuman ng gamot niya sa high blood. Nalilibang siya doon sa sanggol na si Nico. Kahit si Tatay Lando nagalit na din. Ngayon ko lang nakitang maner mo ng ganun si tatay. Labas muna ako. Papalamig, baka makakita din ako ng peace offering. Ikaw naman, Mela. Kaya tanda-tanda mo na. Nakikinig ka pa sa mga chismis. Ayun, chismis kasi. May ilang katotohanan din naman na makukuha riyan. Nako, mas maraming away ang mapupulot mo. Tigilan mo yan. Ang ungas ko din naman kasi. Pinaginalaan ko yung bata na may kakaiba. Di ko man lang inisip na baka may ibang dahilan kung ba't siya ganun. Hindi din naman kita masisisi, Benji. Sana ay hindi ko na din sinabi sa iyo ang tungkol sa mga usog. Sana ay hindi na nadagdagan pa ang takot at pag-aalala mo. Maghapon akong down ng araw na iyon. Kung pwede ko lang kutusan ang sarili ko sa kagunggungan ko, ginawa ko na sana. Pero imposible naman. Matapos ang oras ng pananghalian ay tinawag ako ni Tatay Lando. May gusto daw ko mausap sa akin. Nang aking harapin kung sino yun, ay hindi ko inaasahan ang aking nakita. Oh, Samantha, kasama mo si Nico? Bakit? Nagugutom siya? Ha? Ano pinagsasabi mo? At bakit mo kinukurot yung braso mo? Naninigurado lang. Nang makita ko kasi kayo ni Nico sa panaginip ko, ipinalapa mo ako sa kanya. Halika rito. Sumasampiga kita para matauhan ka. Ako matino akong pumunta dito para kausapin ka. Pero mukhang para magagagawan lang tayo yata dito. Huwag na nga lang. Ito naman, ano ba sasabihin mo? Mukhang mahalaga ang sasabihin sa ni Samantha. Sa labas na kayo mag-usap. Okay lang din kung mahuli ka sa pagpasok sa shift mo. Ako nang bahala. Salamat po, Tatay Lando. Samantha, tayo na. Makikinig ako sa gusto mong sabihin. Sa totoo lang, medyo hindi ako komportable. Una, hindi kami ganun ka-close. At pangalawa, nahihiya pa din ako sa kanya dahil nahuli niya ako na naghihinga ng takot ko tungkol sa sanggol na daladala niya. Gusto ko mang manakbo dahil sa hiya. Pinili ko na makausap siya. Niyaya ko siya sa lokal na restoran sa bayan na madalas naming puntahan ni Aris. Narinig ko na napansin mo yung tumutubo sa noo ni Nico. Mahirap na hindi mapansin. Halatang halata na, oh. Sa lahat na nakausap ko at mga nakaharap namin ni Nico, ikaw lang ang bukod tanging nakapansin sa pagiging kakaiba ni Nico. Pasensya na. Madalas ako ang napapansin eh. Ang pagiging mailap ko sa tao, ang tipid ko sa pakikipag-usap. Hindi naman. Marami rin nagsasabi na maganda ka, Tisan. Oo, pero mas madami ang nagsasabing aswang ako. Ano? Alam ko naman yan. Hinahayaan ko na nga lang eh, para hindi masyadong mapansin si Nico. Nasaan ba yung tatay ng bata na yan? Hindi ko alam. Ano, basta na lang kayo iniwan ng anak mo? Hindi ko anak si Nico. Totoo pala yung kainin na lang sana ako ng lupa na pakiramdam. O kaya ay maging singliit na lang sana ako ng langgam na naisin. Sobra ang panliliit ko noon.
Hiyang-hiya ako. Hindi pala niya anak ang sanggol na dala niya. Isang kahihiyan yun sa lalaki na tulad ko na may karanasan na. Sa mga tagapakinig o taganood ng channel na ito, tayo mga lalaki na may karanasan na kaya natin na masabi sa tingin lang kung ang babae ay may anak na o wala pa. Matalas ang radar nating mga lalaki sa ganyan. Oo nga at may dala siyang sanggol. Pero dapat ay nahalata ko na agad na hindi kanya ang bata. Nabigla ka, no? Kala mo talaga anak ko si Nico. Bakit mukha na ba akong nanay? Ngayon tinitignan kita ng maayos. Nakita ko na wala sa iyo yung mga palatandaan na nanay ka na. Kung ako ang tatanungin, mukhang hindi ka pa nga nakakatikim ng luto ng Diyos eh. Grabe ka naman. Ano nga nasabi? Anong palatandaan? Huwag na, baka masampal mo pa ako. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Akala ko hindi mo na ako kakausapin matapos yung insidente nung inabutan mo kami ni Aris na nagiinom. Tungkol kay Nico. Totoo ang sinasabi mo na hindi siya normal na sanggol. Ang batang ito ay kalahating aswang. Ano? Hindi mo anak ang sanggol na yan? Tapos kalahating aswang pa? Bakit nasa iyo? Anak siya ng ate ko eh. Iba yung kontrol sa kaba at pagnanais na manakbo. Yun ang kinailangan ko para manatili sa aking upuan at magpatuloy na makinig sa sinasabi niya. Butil-butil ang pawis na tumubo sa aking noo. Pakiramdam ko may mga toro sa aking dibdib na nagsisipagtakbuhan. Parang binuhusan ng isang basong tubig ang aking likod. Sa dami ng pawis dala ng kaba. Ayon kay Samantha, dadalawa lang silang magkapatid. Ulila ng lubos at walang ibang kamag-anak. Isang realista ang ate niya. Ilang beses din na nadampot at nakulong. Pero swerte na palaging nakalalaya. Swerte naman ng ate mo. Samantalang ang anak ng dating amo ko, ayun, at hindi malaman ng magulang kung patay na o buhay pa. Marami nga daw sa mga nakasamang realista ni ate ang ganyan. Hindi na lang nakikita. Pero ang swerte ng ate ko, natapos nung nakilala niya ang tatay ni Nico. Bakit? Nagkakilala sila sa isang rally na lumalaban sa martial law at pagsupil ng kalayaan sa malayang pamamahayag. Oo. Salang-sala nga mga balita sa radyo at dyaryo ngayon. Diba? Ewan ko naman sa ate ko, agad na nagkagusto dun sa tatay ni Nico. Sabi niya, matinding attraction daw yun. May dahilan naman yata. Kawig mo siya. Ko? Oo, kawig mo siya. Kaya nga, iwas din ako sa'yo eh. Bakit naman? Aswang kasi yung tatay ni Nico. Agaras ang tatay niya. Gusto ko nang maiyak ng mga sandaling iyon. Una, may dalang half-aswang na sanggol ang kausap ko. Pangalawa, may kamukha akong aswang. Nahihirapan ang utak ko ng mga sandaling iyon na iproseso ang lahat ng narinig ko. Kung hindi nga lang kasamaang ugali, nanakbo na ako pabalik sa mansyon. Magpapaalam at di na magpapakita pa. Lilimutin ko na lang ang lahat. Pero hayon, natili ako doon at nakinig sa kwento ni Samantha. Mula sa unang pagkikita, ay malakas ang naging atraksyon ng ate ni Samantha at ng tatay ni Nico. Nang minsang nagkaroon ng mainit na tagpo ang dalawa, bigla na lang nagbagong anyo ang lalaki at nag-anyong agara sa harap ng ate niya. Sa gitna ng tagpong iyon, ay nawala ng malay ang kapatid niya at di na nalaman pa ang nangyari. Buti at hindi nila pa ang ate mo. Ewan ko kung mabuti nga ba yun. Natagpuan ng isang tauhan ng motel si ate na walang malay at nag-iisa sa kwarto. Kaya sinugo siya sa ospital. Nang magising siya para siyang naluluka na nagsisigaw ng aswang, aswang, ganun. Kawawa naman. Dahil doon, 2 linggo rin siya sa ospital. Nung kumalma na siya, nasuri na siya ng doktor. Sa kasamaang palad, nakita rin na 2 linggo na siyang nagdadalang tao.
nagwala ang ate ko. Nag-hysterical siya doon. Grabe. Oo, grabe talaga. Dahil doon pinasok sa isang pasilidad si ate. At doon din niya pinanak si Nico. Kumusta naman ang ate mo ngayon? Kinakamusta ba niya si Nico? Hindi na makakamusta ng ate ni Samantha ang bata. Nagdesisyon na itong sumunod sa kanilang mga magulang. Kaya si Nico at Samantha na lang talaga ang magkasama. Dala ng awa sa pamangkin na maagang naiwang mag-isa, nagdesisyon si Samantha na kupkupin ng sanggol at alagaan. Pero isang gabi, nang walang kahit anong uri ng buwan ang nakikita sa langit, nakita kong humaba yung mako ko ni Nico. Nangitim yung mga yun at nag-iba ng anong sanggol. Pero nanatili siyang bungal at hindi naging bayolente. Gawa ng dugo ng tatay niya? Eh, wala akong ibang maisip na dahilan. Yun ang dahilan bakit ka napadpad doon sa baryo. May mahabol sa amin. Mahabol? Nung unang buwan ni Nico, wala naman. Pero sumunod na buwan naramdaman ko na may nasa bubungan namin. Ginugulo kayo? Hindi naman, pero nakamasid siya. Tapos minsan, sa bintana ng bahay namin, parang may nakasilip. Nang minsan kong nakita sa bintana namin ang mismong nilalang na nakita natin ng gabi, nagdesisyon akong umaksyon na. Kaya pala. Pero saan mo nakuha yung tela at natutunan yung Latin na dasal? Sa isang matanda niyo na malapit sa amin. Ayon kay Samantha, doon sa matandang iyon, una siyang tumakbo. Yun din ang nakapagsabi na kalahating aswang si Nico. Binigyan sila noong matanda ng tela na gawa sa buri, na ibinabad sa halamang gamot at bawang. Binigyan din sila noon ng dasal na magtatagpo sa presensya nila. Kaya pala. Eh, ano ang balak mo ngayon? Bakit mo sinabi ang lahat ng to sa akin? Siguro, dahil ikaw lang yung hindi ko napasakin sa pagkukunwari ko. At saka, baka may maibigay kang suggestion sa kalagayan ni Nico. Yung paglaki ng sungay niya? Oo, ilang beses ko nang napatunayan na hindi aswang ang pamangkin ko. Kahit pa may pagkakataon na nagbabago ang ano niya, hindi siya naghahanap ng laman ng tao. Kaya mo, mag-iisip ako. Alam ba ito ni Ari sa Tatay Lando? Yung katotohanan na aswang si Nico? Hindi. Ikaw ang pangalawang taong nakaalam nun. Pressure at pagtataka. Yun ang una kong naramdaman nang malaman ko yun. Agad na sumunod ang awa. Nagsisikap lang naman silang mabuhay. Sino ako para magdamot ng tulong? Bago kami umalis sa kainan, ay nangako ako na tutulungan ko silang magtiyahin. Hahanap ako ng solusyon para kahit pa paano ay magkaroon sila ng daan para makapamuhay ng normal. Madilim na nung lumakad kami pabalik. Okay ka lang ba na buhat mo si Nico? Oo naman, no? Iinggitin ko si Tatay Lando mamaya. Mas matagal ko na kasama ang cute na ito. Hulo, magpapaulan ng batang cute. Huwag muna, nasa labas pa tayo. Cute ba talaga? Hindi ka ba natatakot sa sungay niya? Medyo. Pero sa isang banda, kapag iisipin mo, cute naman siya eh. Parang yung mga character sa cartoons na may robot tapos may prinsipe na may sungay. Dalawang sungay ng prinsipe doon. Ang iisang sungay doon ay yung kulay zombie na kuba. Mas pogi ka naman sa mga yun, di ba Nico? Pogi ka eh, ha? Oo, sabi niya, oo daw. Panabang namin na naramdaman na may nakatingin sa amin. Sa pakiramdam ko ay matalim ang tingin na iyon. Naramdaman ko din ang tensyon ni Samantha. Sa gitna ng kaba, ay dali-dali niyang ibinalot si Nico sa tela na ginamit niya noon. At muli niyang ginamit ang tela sa aming dalawa. Sumiksi kami sa malapit na puno at nag-abang. Nang mawala ang presensya, ay agad niyang itinago ang mga tela
at nagmadali kaming naglakad. Pero sa pagkakataong iyon, hindi namin naloko ang aswang. Hindi pa kami nakalalayo, ay naramdaman namin na sinusundan kami noon. Walang tigil ang ingay ng mga paniki. May ilang aso din na umaalulong. Umuuga ang mga puno, parang may kung ano ang naglalambitin doon, o di kaya ay tumatalon sa ibabaw noon. Sinusundan kami. Gagawin natin. Hindi tumalabing panliwas. Makinaabangan talaga tayo. Ano na gagawin natin? Matutulungan tayo ng mga kasama namin sa mansyon. May alam sa mga aswang si Ate Mela. Sigurado ka? Oo, mamamatay aswang ang lolo ng lolo ni Ate Mela. Takbong daig pa ang hinahabol ng demonyo ang ginawa namin. Hingal kabayo kami nang huminto sa harapan ng gate ng mansyon. Nang maabot namin ang aming destinasyon, ay halos gibain ko ang gate sa paraan ng aking pagkatok. Muntik na akong maihi sa takot dahil sa kaba. Saglit! Sino ba yan? Gusto mo yata gibain ang gate ah? Aris, patuloy. Oo naman. Si Samantha, anong nangyari? Pasensya ka na, emergency lang. Walang kaso yun. Anong nangyayari? Tatawag ba tayo ng pulis? Humuhuli ba ng aswang ang mga polis? Ha? Ikinuwento namin kay Aris ang nangyari. Pero hindi namin sinabi ang tungkol kay Nico. Pinakinggan naman niya kami. Nang matapos kami magkwento, ay sakalang siya nagsalita. Mas mabuti siguro kung kakausapin niyo si Ate Mela. Nabanggit nga rin sa amin ni Benji yan. Nakakatulong daw sa amin ni Nico yung Ate Mela. Mabuti pa, dumiretso kayo sa loob. Gantong oras, nasa kusina pa si Ate Mela. Ano sa tingin mo, Samantha? Gusto mo ba humingi ng tulong kay Ate Mela? Oo, sige. Kung makakatulungin kay Nico, walang problema. Aris, pasok lang kami sa loob. Okay, sige. Bahala na ako dito. Pagpunta namin sa kusina, dinatnan namin si Ate Mela na nagtatapos na sa kanyang trabaho para sa gabing iyon. Nakakahiyaman, ay inabala namin siya at hiningi ang kanyang payo sa sitwasyon. Sa kanya namin sinabi ang lahat-lahat, maging totoong pagkatao ni Nico. Sinubukan mo man lang ba na makipag-usap doon sa pamilya noong lalaki? Hindi ho, natatakot ho ako eh. Bakit ka naman natatakot? Kasi di ba mga aswang sila? Paano kung saktan nila kami ni Nico? O di kaya, bawiin nila yung bata at gawin nila siya na aswang. Mabagay nga ano. Nandirito na sila, hindi ka na mahihirapan. Takot at sama ng loob, yun ang una kong naramdaman. Takot dahil nasa mismong harapan namin ang aswang na aming tinatakbuhan. Sama ng loob dahil sa pagtatraidor sa akin ng tao na aking itinuring na kasama. Ang aking huling pag-asa ay gumuho nang makita ko na nakabantay sa pinto ng aming lalabasan si Tatay Lando. Kakampi din siya ng aswang. Ate Mela, huwag mo sabihin na... Oo, ang agaras na iyan ay si Ruel. Matagal na niyang hinahanap si Nico. Hindi niyo makukuha yung pamangkin ko. Uubusin ko yung lahi niyo. Kuya Ruel, kahit konti, tulong mo akong kasama dito. Maawa ka. Pakawalan mo na lang sila. Kahit ako na lang ang kainin mo. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit, sabi! Pumunit sa katahimikan ng gabi ang tili ni Samantha. Pakiramdam ko noon ay nawawalan ako ng ulirat. Inisip ko kung anong uri ng lapa ang gagawin sa kanya noong aswang. Nakaisip din ako na saktan si Ate Mela. Makaganti man lang. Saglit kong naipikit ang aking mga mata.
Nang makita ko na abutin ng agara si Samantha. Pagmulat kong muli ng aking mga mata, nabigla ako sa aking nakita. Masyado kang tensyonado, Samantha. Naiipit mo na si Nico. Mabutit hindi umiiyak. Hawakan lang naman kita sa ulo. Akala ko talaga mamamatay na ako eh. Kuya Ruel, At ikaw, Benji, hindi kita kakainin. Hindi ka naman masarap sa aking paningin. Maliban na lang kung aswang ka. Roel, patahanin na muna natin si Samantha. Mukhang sobrang takot baka mahimatay ito. Maupo muna kayo. Sasagutin ko lahat ng katanungan nyo. Nang mapakalma kami, ay pumasok na sa loob si Tatay Lando. Humingi siya ng paumanhin sa panloloko nila sa amin. Di nagtagal ay nagpaalam siya at sinabing sasamahan na muna niya sa pagbabantay si Ari sa guard post. Naiwan kami nakaharapang mag-asawa. Ang unang tanong ko, bakit iba yung anuno dito sa larawan? Maiiba talaga ako dahil anak ako nang nasa larawan. Ang ibig mong sabihin, Oo, apo ko si Nico. At wala akong balak na bawiin siya sa'yo. O kahit na gawin siyang lubos na aswang. kung ganun, bakit niyo po sila tinutugis? Tinutugis? Hindi. Sinusundan ko lang sila. sabi ko naman kasi sa iyo magpakilala ka na laang ng ayos kaysa nanunubo ka pa. Ayon kay Ate Mela at Kuya Ruel, nanadya daw si Kuya Ruel na ipakita ang aswang niyang anyo kay Samantha para subukin kung lalabas ang tunay na ugali nito. Kung pagmamalupitan niya si Nico dahil sa takot sa aswang. Hindi ko gagawin kay Nico yun. Bakit naman ako magmamalupit sa kanya? Gayong kayo naman huy nananakot sa akin. Ganun kasi ang mga tao. Ang hindi nila kayang gawin na mas malakas sa kanila. Sa iba na mas mahina sa kanila ibubuhos. Para nang masabi na nakaganti nga sila. Hindi ho ako ganon. Naghahanap nga ako ng paraan kung paano pumakapamuhay na maayos si Nico Dito sa mundo na ginagalawan ng mga normal na tao. Kuya Ruel, nasaan na po ba yung mga anak niyo? Bakit kayo po ang humahanap kay Nico at hindi ang anak niyo na siyang ama ng bata? Pumunta na sa ibayo ang aking anak. Ayon kay Kuya Ruel, nang mangyari ang insidente sa motel, labis iyong pinagsisihan ng kanyang anak. Umuwi ito sa kanila at ipinaalam ang nangyari. Pinagalitan ito ni Kuya Ruel at sinabihang balikan ng babae at ayusin ang di pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ngunit sa kasamaang palad, ay inabutan ni Ruel ang pagwawala ng babae sa ospital nang sabihin ng doktor na 2 linggo na itong nagdadalang tao. Umuwi siya sa amin, nasising-sisi. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari. Hindi niya kinaya ang bulong ng konsensya niya. Nagdesisyon siya na tapusin yon gamit ang sarili niyang mga kamay. Kinalulungkot ko ang nangyari, Kuya Ruel. Hati din ang emosyon ko sa totoo lang. Nalulungkot ako na nangyari sa aking anak. Pero isang parte ng isipan ko ay iniisip na siguro mas mabuti na din yun. Mahirap ang maging aswang. Ate Mela, kung aswang itong si Kuya Ruel, edi aswang ka na rin. Ganun daw yun eh. Ay oo, kaya nga ang kalaman na laang naipasa sa akin at hindi ang mismong panggagamot at pamubuksan ng aswang. Simpleng amoy ng bawang, sapat na yun para bumaliktad ang aking sikmura. Sorry ho. Teka, ilalabas ko muna yung bag ko. Benji, ka muna si Nico. Saglit laang ha, ako'y pupunta munang banyo. Wala pa din tiwala sa akin si Samantha, no? Sa'yo iniabot niyang si Nico. Hindi naman yun, ganun Mang Ruel. Nakasanayan lang ho. Ito ho yung apo niyo, buhatin niyo na. Kitang-kita namin ang tuwa sa mata ni Kuya Ruel. Nangilid ang luha niya nang tuluyan niyang mabuhat at mayakap ang apo.
Sa punto na iyon, sumagi sa aking isip na aswang man ay may damdamin din na tulad ng sa tao. Siguro nga ay wala din tayong pinagkaiba sa kanila. Kung may malaaswang na ugali sa mga normal na tao, may mga aswang din naman na daig pa ang normal na tao kung magmahal at makipagkapwa-tao. Ang apo ko. Kahawig mo ang iyong ama para siyang nabuhay muli sa'yo. Oh, ang mata at tenga mo. Siguro hawig sa nanay mo, ano? Opo, tama ho kayo. Mahal ng anak ko ang kapatid mo. Sobra. Nakalulungkot lang na talagang hindi sila pinalad. Ang pagkaswang po ay napapasa, hindi ba? Bakit po ganyan si Nico? Ang aking anak ay isa ding hindi lubos na aswang. Naging lubos na aswang lang siya at naging agaras ng pasaan siya ng lolo niya sa tuhod ng mutya bago yun mamatay. Sinasabi niyo ba na pinili ng bato yung tatay ni Nico na tagapagmana? Inalam mo talaga ang tungkol sa aming mga agaras. Oo, tama yun. Sa kasamang palad ay napili siya. Kaya naman, sa kanya ay pinasa. Papasahan niyo rin ho ba si Nico? Wala akong balak na gawin yun. Hiling ko na kahit man lang si Nico ay makalayo sa hirap at pigati na dala ng pamumuhay sa dilim. Yun din ho yung gusto ko eh. Kaya pa humingi ako ng tulong kay Benji. Ako man ay hihiling na din ang tulong mo, Benji. Hindi po ako nangangako. Pero gagawin ko po ang magagawa ko para kay Nico. Isa pa pala, Benji. Ano po yun? Humihingi na din ako ng paumanhin sa'yo. Ang mga nararamdaman mo na kakaiba ay hindi katang isip mo lang. Ako yun. Yung mga pakiramdam na nakamasid, ako yun. Nagmamanman ako sa paligid. Ilan kasi sa mga katulong sa ibang kabahayan ay may mga aswang. E di, kung ganun, Ang ilang pagkawala ay alam mo na. Pero aswang kayo, di ba? Kapag kabilugan ng buwan, mas malakas kayo. Bakit hindi ko po nararamdaman yung takot ng mga panahong bilog yung buwan? Dahil sa kalaban ng mga agaras, ang liwanag ng buwan. Isinumpa ng diwata ng buwan ang mga agaras dahil sa kanilang pagkain ng kapwa nila at ng mga ilang maliliit na engkanto at engkantada. Hindi makakalabas sa gabi ang agaras kapag may buwan. Matapos ang paglilinaw na iyon, naunawaan ko ang mga dinanas ko. Hindi pala guni-guni o imahinasyon lang. Sadya palang matalas ang aking pakiramdam. Natapos ang insidente na iyon na gano'n na lang. Kung kinailangan ko na lumaban sa aswang, marahil hindi ako nagkukwento ngayon. Siguradong hindi ako mananalo laban sa kanila. Si Nico, nakuha niya ang normal niyang buhay. Matapos ko silang matulungan na magpasuri sa doktor, ipinagpalagay na ang kanyang kalagayan ay isang uri ng genetic defect. Kapani-paniwala naman. May mga tao nga na nagmumukhang sisiw ng balot, hindi ba? May ilang pangang mukhang Dalmatian o di kaya ay pusa. Kung si Samantha ba ang aking naging asawa, kaya ako ay may apo? Hindi. Pero nanatili kami na magkaibigan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nagpaturo na din ako sa aking apo kung paano mag-subscribe sa channel mo, Madam Venus. Humihingi din ako ng paumanhin sa pakikinig sa naging usapan niyo ng kasama mo sa food court. Nawa ay mapili niyo ang aking kwento. Aabangan ko. Lubos na gumagalang, Benji.